Nako mga beshi, masasabi ko talagang napaka-productive ng araw na to. Nakikita nyo naman pagmulat ko pa lamang ay talagang nakakapagod na agad tingnan ng mga gawaing ere. Literal na hindi maintindihan ko nung uunahin. Bandang 5 AM nga ay gising na ako dahil papasok ang daddy tambin. Kaso may nakalimutan kong mag-video. Pagkaalis nga niya ng alas 6 ay napaidlip ulit ako at nagising ako ay alas 7. Buti na nga lang at hindi ako nahirapang gisingin na rin si Bunso kaya naman naliguan ko rin siya agad. Ito naman sa Kuya Artel ginising ko na bago ko liguan si Erion pero kita nyo naman nakahiga pa rin at antok na antok pa. Ari talagang isang ari medyo mahirap gisingin. Pero once yan inasa CR na, kumbaga madali na. Kaya nakakapagluto ako at nakakapag-ready na ng baon nila habang siya ay naliligo at nagbibihis. Alam nyo, sa hirap talaga pag medyo tinanghali kayo ng gising, yung pandalas na tulad ganare, 7:50 na kami naglalakad pa. 7:50 ang bell. Pagkatid ko nga sa kanila, umuwi na naman kaagad ako dahil hindi ko nga alam kung anong uunahin ko sa dami kong gagawin. Kaya naman naisipan ko nga na maligo na lamang muna para at least hindi ko na makalimutan mamayang gabi. Katapos nga habang nagpapatuyo ako ng buhok, nagsimula na rin ako mag-sort nitong mga labahin. Para habang gumagawa ako ng iba, naikot na ring labahin. At hindi ko na nga namalayan, alas 11 na ito ng tanghali, hindi pa pala ako naalmosan. Kaya pala naman ako'y parang mahilo-hilo na. Dahil nga sa pagod ko ngayong araw, gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga casual kong trabaho. Madami nga rin kasi ako napapanood ng mga video na dito daw sa Canada, talagang normal yung 2 o higit pa yung trabaho. Swerte mo na nga kung makakakita ka ng isang full-time job na sapat na para sa lahat ng mga bills and emirate nyo dito. Yung iba nga kasi, kaya okay na yung isang full-time job nila kasi nag-upgrade sila. Alam nyo ba, sa totoo lang, naiisip ko rin talagang mag-upgrade. Iniisip ko na magamit yung pinag-aralan. Halimbawa, kailangan ko ba mag-take ng mga courses dito para magamit ko siya. Pero aware din naman tayo na pagpasok dito ay talaga namang ginto. Literal na hindi biro ang magagastos mo kung ikaw'y papasok. Ang kagandahan nga lamang dito ay pwede kang mag-loan. Tapos saka mo pa lang siya babayaran after mo pumasok. Kaso loan is loan, diga? Sa ngayon kasi yung iniisip ko, kung halimbawa ba na gumastos ako at mag-effort ako para pumasok, gaanong katagal yung ROI or yung return of investment. Kasi kung mag-aaral ako dito, another investment yun para sa akin. Kumbaga magagamit mo yun para makipagsabayan doon sa ibang mga aplikante. Pero alam nyo bang isa kong iniisip kasi, para sa akin ha, depende rin talaga sa lugar kung saan ka napapunta dito sa Canada at depende sa sitwasyon mo sa buhay. Kasi for sure, iba't iba tayo ng experience. So sa case ko nga, nandito kami ngayon sa isang small town na kung saan yung mga nakikita kong job opportunities is more on healthcare. Though may mga pailan-ilan din namang hindi. Tapos meron ditong isang malaking kumpanya na talaga namang malaking magpasahod. Na para bang napapaisip ako na kung sakali bang papasok ako, ganong kalaki yung probability na matatanggap ako doon. Kasi tingnan nyo, sa ngayon ang meron lang ako is yung diploma ko at yung mga naging experience ko sa Pinas. Tapos yung current na trabaho ko nga sa ospital, kumbaga required yun ng office certification dito sa Canada. Pero pinalad na tayong matanggap kahit wala pa tayo noon. Tapos yung trabaho ko na yun, bet ko na siya as in yung parang lagay ang loob ko sa kanya. Kaso nga lang, yung availability ko ang hindi pa okay sa ngayon dahil nga ng mga bagets. Pero kung darating ang panahon na kumbaga ay halos hindi na ako magka-shift kasi merong mga senior sa akin na ang naging panlaban is yung office certification. Siguro that's the time na baka i-push through ko na. Kumbaga iniisip ko lang kasi sa ngayon, ayoko magpabigla-bigla ng desisyon. Lalo na hindi naman talaga biro ang paglo-loan dito. Yung ganamang ang dami pa naming utang, tapos dadagdagan ko pa ng another utang. Abay, wow. O teka, ito nga pala mga oras na ito ay mga alas 3 na. So, ibig sabihin, kapapahinga ko pa lamang pero ito't susundo naman ako ng mga estudyante sa school. So, fast forward, pagka-uwi nga sa bahay at niligpit ko naman mga pinagbaunan at pinagkainan ng mga bata. Tapos, nag-ready na ako ng mga lulutuin naman para sa aming dinner. At habang nagluluto nga ako, share ko sa inyo yung isa ko pang casual job, which is yung housekeeping. Sobrang hilig ko nga maglinis. Ewan ko ba, hindi ako napapagod sa trabaho ko na yun. Parang na-enjoy ko lang siya, yung paglilinis. Ang pasok ko naman doon, pag may pasok ako, is 7 to 3:30. Balikan noon din, kumbaga since ako ay casual, kumbaga pampalsak lamang ako kung sakali may mga absent. At ito nga nakapag-dinner na kami, kaya ito't hugas na naman ang plato. Talaga naman dry na dry ng aking kahon. Ako nga kasi hindi mawiling magsuot ng gloves pag naghuhugas ng plato dahil hindi ko maramdaman kung okay na ba. At ito na nga ang ating pang finale for tonight, ang mga tiklupi. Natapos ko naman siya, pero bukas ko na ilalagay sa mga damitan. Siya, hanggang dyan na lamang muna mga beshi ko at sigurado namang ramdam nyo ang pagod ko sa dami kong pinagagawa ngayong araw. Bye-bye!